mo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Purihin po ang Panginoon at maganda umaga sa inyong lahat at tagumpay tayo. Amen. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Have faith. Have faith lang tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, mapasaan man tayo, ang mahalaga, nasa Panginoon tayo. Kung maaari nga, pag-araw ng pagsamba, mas nasa loob tayo ng panambahan kaysa sa loob ng bahay. Salamat sa nag-amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Dahil mapapatunayan, saan ba talaga tayo? Amen. Saan ba talaga? Sino ba tayo sa Panginoon? So, ang akin pong dadalhin mensahe, sabi doon, ano man ang inyong ginagawa, nagsasalita o sa gawa, gawin natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus, na nagpapasalamat sa ating Diyos Ama, alaala sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ayan. Yung po ang akin dadalhin na mensahe sa Colossus 3:17, pero akin pong hinihingi ang inyong pagtanggap na bago po ako mag-mensahe, ako po ay aawit sa Panginoon. Hindi ko lang po alam kung nilagay ni Ezekiel para makita niyo po yung lyrics kasi po ay maganda po siya. Amen. So, hindi lang po ako ng salamin sa mata. Anak, paano? Praise God! Hallelujah! So, awitin po ito, sabi ko nga ay napakaganda. Medyo luma pero maganda siya. Nawa ko ay makita niyo din yung lyrics. Amen. Thank you. While the world looks upon me as I struggle alone. Wala yata ako sa tipa? Wala. While the world, yan, tama ba? Pinaba? While the world looks upon me as I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing, and I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. Ito yung magandang part. There is a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. I know I'm not wealthy, and its clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table
and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Sabihin niyo po ako dyan. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Amen. Maganda po ba? Amen po. Ilang beses ko po kinakanta sa bahay. Iyak pa rin ako. Salamat sa Diyos dahil nakakamangha ang Diyos. Amen. Yan po yung mga bagay na miss na hindi natin napapagpasalamat. Ano? Sabi nga, kahit may tulo yung bubong, at least pag naulan lang. Diba? Pagpasalamat pa rin natin sa Panginoon. Meron tayong hindi kagandahang kama, pero meron tayong maayos na pagtulog. May lagi tayong pagkain sa hapag. Meron tayong pamilya. Salamat sa pamilya ko nagtagumpay. Amen. Nagtagumpay sila ngayon na nakasamba. Kasi ito na yung buhay natin. Amen. Ito yung buhay natin sa Panginoon. Ano po, hindi na sa pag-iingat ng mga bagay-bagay na ibinigay lamang ng Diyos para maging katiwala ka. Amen. Hindi po yan atin. Yan ay bigay ng Diyos. So, akin po dadalhin ang mensahe ng Panginoon ay tungkol po sa pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng aking talata ay nasa Colosas 3:17 na sinasabi, anuman ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng pasasalamat, kayo ay magpasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Iba po yung salin niya sa salin ko. Dito naman ay nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Amen. Tayo po tumaya, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sobrang salamat. Maapaw ang aming pasasalamat. Alam ko, hindi lang ako. Lahat kami, Panginoon. Kapagkat ipinag-ahadyang kami sa matinding bagyo na kalamidad na yan na hindi makapangyari sa iyong mga anak na sumusunod, sa iyong mga lingkod na masunurin, hindi magaganapin, Panginoon, ang mga bagay na hindi maganda. At kung mangyari man yun, lagi isipin namin, ay maganda kang layunin at mas magandang inihanda namin ang aming buhay para sa iyo. Salamat sa aming pag-aaralan ngayong umaga. Mas mapuno pa kami ng pasasalamat, O Diyos. Mga bagay na hindi pa namin napapagpasalamat ay matututunan namin pasalamatan ngayon dahil sa salita mong mahayag. Maraming salamat. Gamit mo lang ako, Panginoon, nalulod ng iyong mga salita. At ibugi mo ang aming puso. Bawat isa hubugi mo ang aming puso, Panginoon, sa araw na ito. Masakit man o hindi man masakit ang pagkadating ng iyong salita, tanggapin namin ito sapagkat ito'y mula sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po makakaupo na at palakpakan natin ang presensya ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay nasa atin ngayon. Amen. Naniniwala po ba kayo? Paghawakan natin lahat ng pangako ng Diyos totoo, lahat ng salita ng Diyos totoo. Sabi niya sa Mateo, 2-3 nagkatipon, dumoroon siya sa kalagitnaan at narito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Minamasdan niya tayo lahat. Amen? Tumutunghay ang Diyos. Sabi nga sa aking talatang dinala, ngayong umaga ay pinamagatan na binigay ni Pastor, in everything, be grateful. Sa lahat ng pagkakataon, tayo ay maging pasalamat. Ganun po kaya tayo. Amen. Tingnan po natin kung ganun nga po talaga tayo. Ano? Ayan. Ano pa ba pagkakaiba ng thankfulness sa gratefulness? Sabi niya, yung thankfulness kasi ay base sa damdamin. No? Emotional response natin sa tao. Being pleased para marinig sila do something good na ginawa sa'yo. Sabi, thank you. Yan. Ano, lagi lang, spontaneous siya, tuloy-tuloy lang siya. Thank you. Ganun lang po siya. So, focus siya dun sa benepisyo.
focus siya sa anong bagay na binigay sa kanya. Sabi, binigyan ka ng panyo, thank you. Diba? Kung ano man binigay, thank you. So, focus siya dun sa binigay o sa benepisyo na natatanggap niya. Example, ganito po yung example. Thankful ka dun sa maganda mong grade, yung mga estudyante dito. Thankful ka sa maganda mong grade na natanggap mo. So, yun po yung example. Pero dun sa gratefulness, ito naman yung mindset natin. Mindset natin ito. Yung mas nakatuon ka naman dun sa nagbigay. Nakuha niyo po ako? Mas nakatuon ka dun sa nagbigay. Mas malalim siyang pasasalamat, ina-acknowledge mo, ina-appreciate mo yung source, yung pinagmula ng iyong mga pagpapala. Parang ganito po yan. Kanina sabi mo, salamat, meron akong mataas na grade. Ito naman, ang sasabihin mo naman, salamat sa aking teacher, si Hannah, tinulungan niya ako maihanda yung sarili ko para magkaroon ako ng magandang grade. Nakuha niyo po? Yung teacher, pinasalamatan niya, hindi lang salamat, may grade ako. Diba? Maganda yung grade ko. Hindi. Salamat, Teacher Hannah. Inihanda mo ko sa exam at nagkaroon ako ng magandang grade. So, magkaiba po yan, yung thankfulness, base sa pakiramdam o spontaneous, tuloy-tuloy, focus dun sa benefit, pero dun sa mindset naman, deeper, more intentional, dun sa taong nagbibigay sa'yo, doon ka nakapokus sa nagbigay. Ganun din, lalo sa ating Panginoon. So, yun po yung pagkakaiba nun. Kaya ngayon naman, tatalakayin ko sa inyo yung aking everything, be careful. Be grateful. Yan. In everything, be grateful. Ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagsasanay sa pagkilala o pagpapahalaga sa magagandang bagay na natanggap mo, maliit man o malaki. Maritin mo ito sa sabi sa kabutihan ng isip, magiging mabuti ang iyong kaisipan, at yung kalusugan mong pisikal. Gusto natin lahat yan, di ba? Matibay na relasyon at positibong pananaw. Yun po ang nagagawa ng mapagpasalamat. Kasama po dito yung paglipat ng focus mo, hindi na ang focus mo dun sa wala sa'yo, kundi dun sa meron ka. Yung po yung taong mapagpasalamat. Nakita niyo po ba yun sa FB? Naalala ko lang po ngayon. Yung isa very thankful dun sa natanggap niyang, kasi may slice ng cake. Yung slice siya ng isa. Thankful yung isa tumanggap ng isang slice. Yung natirang nabawasan, ala, ba't naman ito'y kulang? Yun pa yung bumawas. So, iba yung magkaiba sila, di ba, ng pananaw. Kaya, being grateful mindset ito. Sabi dito, kasama dito, ay, yun na po, tapos na po yung paglipat. Sinabi din ni Pastor, kung naalala nyo, yung sinabi ni Pastor, lahat ng blessing natin, sabi niya, count your blessing, name them one by one. Yun ay pagpapahayag ng pasasalamat. Mas mag-count tayo ng blessing kaysa mag-count ng problema. O kaysa mag-count ng, buti pa sila, meron nun, ako wala. Puti pa sila meron nun, ako wala. Lahat nila nakita niya na. So, nakita po natin ang benepisyo ng pagpapasalamat. Akin lang po palalawaki yung benepisyong binanggit ko kanina. Ang sabi, pinapahusay ang kalusugan ng isipan. Alam niyo po namatay si Emmanuel. Yes. At yan dahil sa mental health daw. Ngayon, nagpasa na lahat ng Facebook tungkol sa mental health yung mababasa nyo. Ano? So, itong ating una, sabi doon, pinahusay ang kalusugan ng isipan ng taong mapagpasalamat. So, parang hindi tayo magkaroon ng, ang tawag dyan? Depression. Ano pa tawag isa pa? Anxiety. Ang sabi po, yung anxiety at depression, nakasulat ko yun sa notes ko. Yan, ito lang po. Ang sabi, ang stress, anxiety, and depression are caused when we are living to please others. Naniniwala po ba kayo doon? Ewan ko lang kung naniniwala kayo kasi yun. Di ba nagkaroon ng maraming basher si Emmanuel na sa kanyang kaya nagdulot ng pagpapakamatay. Kaya ito, sinabi sa isang quotation, stress, anxiety, depression are caused
when we are living to please people. Ang gusto mo, ma-please lagi yung tao. Kaya nahihirapan ka tuloy. Kung ano lang yung kaya mong ibigay, yun lang. Diba? Pero kung nag-iisip pa parang, paano ko papaligayahin itong taong ito, ano kaya pasayahin ito? Hindi naman po masama, lalo na kung sa may asawa, hindi naman po masama. Kaya lang, ito ay nag-focus ng stress, anxiety, and depression. Kaya ang pasasalamat ay humahantong sa positibong mood. No? Sabi, may tao daw moody. Ako po noong araw. Noon po yun. Moody akong tao. Alam po yung salitang moody, yung parang minsan masaya, minsan hindi. Depende. Diba? So, dapat wala na po tayo sa ganong kalagayan para magkaroon tayo ng malusog na kaisipan. Sabi doon, nababawasan ng stress pag mapagpasalamat. Mas tumataas na matatag tayo pag mapagpasalamat. Di ba sabi nga ni Pastor noong linggo, ipagpasalamat lahat. Hindi lang yung mabuti, maging yung masama. Tama po ba? Naalala niyo po ba yung kwento ng isang, hindi ko alam kung alipin o kawal, na lagi niya sinasabi ay, God is good. Sino po nakakaalam nun? Para, kung alam niyo po, hindi ko nagkukwento. Ayan, God is good. Lagi niya sinasabi, God is good. God is good. God is good na yan. Lagi niya sinasabi ng kanyang parang pinakaamo. God is good and God is good. Nakulong siya, God is good pa rin. Diba? So, nawa tayo, kahit sa anong kalagayan, lagi may magandang layo. Kaya nga siya nagpasalamat. Kaya siya nakulong, hindi siya naisugod sa gera. At least, hindi siya namatay. Diba? Nakulong kasi siya nun. So, God is good pa rin. Kaya tayo, ay sabi nga, ay higit tayong mapagpasalamat pag ganun tayo. Ang mind dati hindi na para kung ano yung iniisip. Tandaan niyo po, isa sa patotoo ko, hindi po ako napapagkatulog. Noon po yun. Ngayon ay lagi na nakakatulog. Noon po yun. Sabi nga ng ate pastora, sabi, ang aga mong matulog? Sabi, tulog ka na pag night? Oo, tulog na. Pagka-pray namin, tulog na. O, pagka-pray namin na sa GC ay tulog na. So, ganun tayo. Pag ang set ng mind dati o yung ating kaisipan malusog, hindi ka para sa alalahanin. Hello? Isa na po eh. Ganun po talaga. Hindi tayo para sa alalahanin. Kinakamfer ko kanina talaga noong umaga. Wala. Sa pangalan ni Jesus. Walang bagyo. Sa pangalan ni Jesus. Diba? Siyempre pag nababasa ako ng GC, kasi ganito kasi ganito, kasi ganito. Ayan, diba? At wala akong isagot. Have faith. Have faith. Have faith lang. Kasi yun naman talaga. Wala naman talaga tayong magagawa. Pero may magagawa ang Diyos. Amen? Pero salamat ang galing ng conviction ng Lord, di ba? Mas magaling ang conviction ng Panginoon. Kasi sugagan ng atin, pwede ko din sabihin parang gusto ko na sumagot pero hindi, Lord, hindi. Maninindigan ako sa salita ng Diyos. Parang papasahan ko na sila ng simbahay Sige, simbahay na lang. Hindi sabi ko, hindi, Lord, mag-stand ako sa faith na meron ang Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kaya tayo, para hindi tayo magkaroon ng mga alalahanin, mga isipin. Kasi ako talaga hindi mapagkatulog. Kaya hanggang sinabi nga ni Jack Mana daw siya sa akin. Kasi mahirap akong gumawa ng tulog. Pero mula nung ako ay magsuko sa Panginoon, year 2023, ng fasting, talagang pag-uwi ko, lagi na ako nakakatulog. Alas 9 tulog na. Wala pa alas 9 tulog na. Napaka-sarap. Sobrang pasasalamat ko nun sa Panginoon. Grabe, sobrang, Lord, salamat. Ngayon ko lang ito naranasan. Kasi alam yung bata nung iniisip ko, basta kung ano lang pumasok sa isip ko, isipin ko na siya. Tapos dadagdagan pa rin siya ng dadagdagan. Kaya asawa ko, kaya, ganun. Yung anak ko, gano'n. Diba? Pero ngayon ay hindi na. So gusto niyo po na maayos na pag-iisip, maging mapagpasalamat tayo. Saan man? Malaki man o maliit. Maging yung sa ayaw natin. Kunyari, niregaluhan tayo. Ayaw nyo. Pasalamat pa din. Diba? Hello, tama po ba? Tanggapin natin. Pasalamatan natin sa Diyos. Ang sunod ay, yung una ay merong pinahusay na isipan o pinalusog na isipan. Meron din tayong pinahusay na pisikal na kalusugan. Malusog ang pisikal. Kaya nga siguro nagkatotoo yung panaginip ni Sister Merly kasi nga mula 2023 maayos akong matulog. Lumusog ako kahit papano. Diba? Nagkaroon ng
kalusugan. Ang taong magsasagawa ng pasasalamat, kadalasan ay mabuting kalusugan. Malusog ang pangatawan, hindi yung lamyang-lamyang. Hello, ano yung lamyang-lamyang? Yung parang hinang-hina. Yung parang lambutin, hindi naman bakla. Lambutin siya. Diba? Hindi naman bakla, pero lambutin siya. So, hindi ganun ang taong mapagpasalamat. Ano? Nakikita sa kanya, maging sa kanyang pisikal na gawa o sa kanyang pisikal na aura, ay malakas siya. Sabi nga doon, nakakapagpababa ng presyon ng dugo ang mapagpasalamat. Sino yung nakailan dito? Yan. Nakakapagpababa ng presyon ng dugo ang taong mapagpasalamat. Ang ganda po nito. Sabi pa, nagpapalakas siya ng immune system. No, grabe yung physical natin, lumalakas. No? Kasi kahit anong ginagawa natin, gawin natin lagi sa Panginoon. Pag ininom ko to, gagaling ako. Pag sinabi ko, gagaling ako. Sa akin pong bahay, sa kusina po, yung side ng aking cabinet, punong-puno po yun ng versikulo ng Biblia. Kasi nabasa ko po doon sa libro ni Austin, ano nga pangalan? Joel Austin. Ano pa siya, okay pa siya noon, yung libro yung luma na. Nagkasakit kasi yung nanay niya. At ang nanay niya, ay ang sakit niya, may bilang. Ang tawag ito, may tanning. Yan, may... Yun na nga yung may tanning na yung kanyang buhay. So, ang ginawa ng nanay, instead na isipan niya yung mga bagay o alalahanin niya yung bagay na pangit, lahat ng maganda, inalala niya. Tapos lahat ng bersikulo sa Biblia na patungkol sa kalusugan, kagalingan, dinader niya lahat. At dinikit po niya lahat doon sa kung saan ay makikita niya. Nakuha niyo po yan. Kasi nung asawa ko, ba't si Japet Xerox copy ni Pastor? Nung naglihi ako, lahat ng anggulo ng bahay ko may picture ni Pastor. Pati hagdan, pagbaba ko, may picture ni Pastor. May katotohanan po ang lihi. No, nasulat niya sa Old Testament yung patungkol sa hayop, yung batik-batik, tsaka faith. Ganun po yung nangyari. So, ganun din po yung pwede natin gawin. Nag-gather ako ng maraming salita ng Diyos at idinikit ko dun sa aming cabinet. Dahil kasi ako nasa kusina, doon ako nagpe-pray. So, binabanggit ko yung mga salitang yun. Naniwala po ba kayo salita ng Diyos? Powerful po ba? So, yun ang binabanggit ko lahat ng patungkol sa kagalingan at kalakasan ng physical na katawan. Kaya nga siguro nga, no, tumaba. Oo nga, kahit ako nagtaka, okay, di pa pala akong tumaba. ng konti. Konti lang, wag namang mataba. Konti lang. So, salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng kalusugan. Hindi masama mag-vitamins. No? Wala po akong against sa vitamins dahil lahat na natanggap ko ng birthday ko, puro vitamins. Yun. Sana nakakasawa ng inumin. Umaga, tanghali, gabi. May vitamins ako, mayroong mga oras, pero hindi ko naiinom lahat. Pero sabi nga, ang pinakamainam na vitamins ay ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, gusto nyo magandang kaisipan at kalusugang pisikal, gawin natin na tayo ay mapagpasalamat. Salamat. Yan. Kasunod tayo mas matibay na relasyon. So, binabanggit ko to kasi kailangan natin to para makapaglingkod pa tayo ng mahaba. Kasi po ba maglingkod pa ng mahaba sa Panginoon? Maglingkod po yung sinabi ko, hindi ko po sinabing mahaba ang buhay natin, dyan lang tayo nakaupo. Mahaba ang buhay natin, pero naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? So, matibay na relasyon ay kalawa. Ito ang pagpapahayag ng pasalamat ay nagpapatibay ng ugnayan sa iba. Yung ibang tao. Pag pinapagpasalamat mo yung taong iyan, umpisa na lang natin sa pamilya. Salamat sa asawa ko. Nahiya lang ako nung nakaraan eh. Kaya ako lumapit sa kanya. Papasalamatan ko siya. Ang ulam namin nun ay sarsyado. Sarsyado. Kasi sabi ko, ay ang lulutuin kong ulam ay tilapia. Lalagyan ko ng kamatis na may itlog. Yung sarsyado na may itlog. Eh ginawa niya lahat. Wala na akong ginawa. Kasi ginawa niya lahat. Medyo, ko, nung lumapit na ako, ginaganyan ko na. At ano ginagawa mo? Ayan. Naabot ako ng hiya. Pasalamatan niya siya. Sabi ko, salamat. Pagluluto, di ba?
So, minsan may ganun pagkakataon, no? Kaya sabi ko, Lord, in Jesus' name, dapat hindi, Lord, salamat, love, sa sinabi mo. Minsan kasi pag very familiar ka na sa ginagawa ng tao, nawawala na yung pasalamat. Naniwala po ba kayo? Binanggit ito ni Pastor ng linggo. No? Ang sabi niya, binanggit niya yung paghuhugas ng pinggan, daming hugasin, di ba? Hindi ka magpasalamat. Magpasalamat ka dahil marami kayong kinain. Marumi ang kusina kasi marami kayong niluto. No? Hindi natin napansin natin yung kalat, yung dumi, yung pagod na gagawin natin. Kasi pamilyar ka sa mga bagay-bagay. No? Minsan sasabihin pa natin, katatamad na mga anak natin. Nasabihan mo tuloy na negatibo yung anak mo. Hello po. Hindi po ba dapat po ay mapagpasalamat tayo sa ating mga anak? Ano? Hindi dahil yan ay pagkonsente, hindi. Kasi minsan nalilimutan natin pasalamatan yung mga anak natin. Kaya ako iyak doon sa isa, and a fine family. Oh, thank you, Lord. Blessing lahat ng anak ko. Sa akin. Ano? Hindi ko sasabihin na, blessing. Mag-ako nakakulong sa kwarta, walang ginagawa. Blessing lang. Blessing sa akin pagkasama ko anak ko. Dapat mas titingnan natin yung magandang view kaysa doon sa pangit na view. Yan ko lang nga naintindihan yung POB. Ang tawag na? Hindi ko alam yan. Kung kaya, nababasa ko nga yan. Yung POB na yan. Di ba? Natututo tayo sa mga anak natin. Si mama, tagal na nun, hindi pa alam. Hindi eh. Alaman ako. Well, hindi ko naman talaga. Point of view pa lang. So, salamat sa anak. Napagpasalamat ba natin yan? No, si Danica, napagpasalamat ba natin yan? Diba? Salamat kayo, Noah. Lagi nga namimiss ni Danica. Ilang oras lang, miss na. Magbibidyo call lang. Punta lang SM, video call na agad. Miss you. Kakarating lang yata sa SM nun, iniwan sa amin. So, punta video call agad. Miss you agad. Nawa yung blessing na binigay sa atin ng Lord, a continuous blessing to us. No? Hindi yung paglaki ay naging curse na. Na pinag-anuhan na, kanina ba nagbayad? Sa'yo yata. Ay, di ako ganyan. O, diba? Hindi na siya blessing. Nagtuturuan na kanina mana. No, nung hindi na maganda yung ugali ng bata. Kaya dapat mapanatili natin yung blessing is a blessing. Nasa paraan din po natin. Iyon. Magandang relasyon. Maging sa asawa, no? Magandang relasyon sa asawa. Kailan mo huling sinabing salamat sa'yo? Okay na lang po sa mga ganyan, ano? Kailan mo sinabi sa asawa mo, salamat sa'yo. Salamat, buhay ka pa. Sana mauna ka. Hindi gano'n, ha? Hindi, salamat, buhay ka pa. Magsama pa tayo matagal. Ano? Ganun po yung ano. Ngayon, kailan naman sinabi na salamat sa mga kapatid sa Panginoon? No? Yung mga Timothy ninyo, pinagpasalamat nyo ba yan? Yung kasama nyo sa paghahayo, pinagpasalamat nyo ba yan? Salamat. Salamat. Kasi nagpapaigting na relasyon. Sa paglilingkod yung magkasabay kayo naglilingkod sa Panginoon. So, mapagpasalamat, ang sabi ay, maging ang relasyon ay pinagtitibay. Yan po. Yan. Hindi nga sa pagtuon ng, habi ba, ang kasunod ay nadadagdagan ang kaligayahan. Wow. Pag mapagpasalamat ka, nadadagdagan ang kaligayahan. Palalingin natin, kagalakan, nadadagdagan pag mapagpasalamat ka. No? Pag ikaw ay taong nakatutok lang sa wala, pag maasahang sasaya ka. Pero pag ikaw na tao nakakatutok ako, ano yung meron mo? Meron ka. Tuwag-tuwa ka na. Kahit isang candy, tuwag-tuwa ka na. Tapos sasabihin mo pa yung kapatid mo, babaw mo naman. Para yun lang. Magandang katangian po yun. Na nagpapasalamat ka kahit sa bagay na sabi mo kaunti lang, salamat.
sa Diyos. No? Nagpapaligaya sa iyo. Hindi ka na yung taong malulungkutin. Amen. Ano ba yung napanood namin, sabi ni Pastor? Ano daw yung bagay na nalulukot? Ano sabi sa yung ito? Family feud. Sabi, papel. Ano pa? Sabi naman kayo. Pera. Nalulukot. Naghula ako. Sabi ko, mukha. Nalulukot. May lumabas na. Diba, Daddy? May nalulukot na mukha. Diba? Kaya tayo, at paano tayo tinitingnan ng ating mga kapatid? Kapatid, ba't parang lukot ang mukha mo? Hello? Naalala lang si Iska at si Isko. Medyo matagal sila nagsasama. Pag nagtatabihan, nag-aapaan sila. Ano yung po ba yung salita nag-aapaan sila? Oo. Di pag-apaan ni Isko, kay Iska, apa siya. Pagdating sa may bandang puso, apa siya. Sabi niya, bakit ba nakadamit ka pa? Aba? Ano sinasabi mo? Bakit ganyan? Kapal. Nakadamit ka pa Pinagalit si Iska. Hindi nga ako nakadamay. Ako'y nakapag na. Ayun pala. Ay luk-luk ng tayan. Sa kakapalan. Diba? Minsan tayo, kala natin okay na okay pa tayo, no? Pero, ayun pala, pag walang papansin tayo sa atin, ay lukot na yung mukha natin. Nawa po ay hindi lukutin ang mukha natin. Amen po ba? Para lagi tayong masaya. Pati yung kasama mo sa bahay, masaya. Diba? Pag dinagdang ka ni Yomen, ganda ng asawa ko ba? Ay hindi na maiwan-iwan sa ganda. Yun nga lang, pag sumabrang ganda, hindi na maiwan. Diba? Lagi niyo pong batiin yung mga asawa niyo. Baka hindi napapansin, bagong gupit. Napansin lang kung may pumansin. Naalala niyo? Napansin yung bangs ni Joy, no? Doon daw Solis, nagkatawanan sa bangs ni Joy. Kaya ang tagal ko nang may bangs, tapala ko nabati. May bangs ka pala. Sa tagal mo nang kasama sa bahay. Diba? Dapat po pansinin naman natin. Nagdadagdag po ng kaligayahan. Nagdadagdag po ng kaligayahan. Mas salamat. Ang aking asawa ay hindi nakukulang sa lipstick. Dahil supply mo Hindi, sasabihin, ba't ang putla-putla mo? Ay, bakit binili mo ang lipstick? Dapat yan pala supply na ng mga asawang lalaki. O kung di man supply, isama nyo. Isama nyo sa SM. Kung saan mas mahal, doon nyo dalhin. Ano ba mas mahal na make-up, ma? Ano pa? Yung nasido, mura lang yun. Ano pa mahal ba? Doon nyo sila dadalhin para mas lalong gumanda. Hello, sino po yung asawang lalaki na naglalaan ng ganun sa parang si Brother Nestor lang. Kasi napatotoo yan dito. Ibinili Sister Merly ng mga skincare. Diba? Dito, wala. Wala po. Bukod kay Brother Nestor. Wala po. Ayan. Matututunan na po nila yan. At man lang lotion. Hello! Sabi ay nagdadagdag ng kaligayahan kung marunong tayong palawakin pa yung ating pasasalamat sa Diyos. Tuon lang po ano meron tayo. Yan yung asawa nyo, yan na yun. Hindi na pwede isulian. Walang ganun sa Kristiyano yung isusuli natin. Pag yan yung asawa nyo, yan na yun. Hindi. Love is patience, di ba? Ano ba ako? Oo. Ang pag-ibig ay matyaga. Pagtyagaan nyo. Pag hindi nyo kayang pagtyagaan, panalangin ninyo. Sa totoo lang po, napakabisa ng panalangin. Sino niniwala mabisa ang panalangin? Amen.
Totoo po yan. Totoo ko lang kasi maganda naman po no? Hindi naman po ito pang ano kay pastor. Maganda po ito. Sabi ko, tuwing umaga, ganito po yung sinasabi ko bago matapos yung aking pananalangin. I declare and decree that my husband will treated me well. I declare and decree that my husband will treated me well. Ay, totoo naman po, ay, grabe. Kahit hindi ko naiutos, ay gumagawa po. No? Yung aso kasi pinapaliguan ko, 2. Sadyang masakit ang kamay ko, sakripisyo lahat ang kilos ko. Pinaliguan ng asawa ko, 2 aso. Ako na magpapaligo niyan. 2 aso. Another day, I declare and decree that my husband will treated me well. Ako, kayaan niyo. Makaganda. Babawa na naman ang asawa ko, nilinis yung puso. Kasi hindi ko malinis. Bawa-bawa na, nilinis niya. Galing. Diba? Tapos sabi ko din, yun ay ano lang, kasi yung kanina parang nagpaparinig no? Sabi ko, yung lulutuin ko tilapia, may kamatis, parang parinig yun ito hindi. Sabi ko, Lord, I declare and decree that my husband will treated me well. Kaya bago na alis ang asawa ko, planchado na. Hindi kakainin na ako, may sinain na, may pagkain na. Araw-araw. Ginagawa niya, bago umalis, nagluluto na. Hello, mga babae. Para ka-enjoy ka lang. Hindi ka para sa akin. Maalin man, mapakanino man, ang maganda doon, kinilusan. Na, kinilos siya ng Diyos para gawin ang mga bagay na yun. Hindi na natin kailangan magutos. Pag magutos na, mabibigo ka. Diba? Pero pag ang Panginoon ang sinabihan mo, diniklara mo ang sa asawa mo mabuting bagay, gumagawa. Gumagawa. Kaya huwag po tayo magsawa sa pananalangin. Pag gano'n, mapagpasalamat tayo, sino man siya, ano man siya. Salamat sa iyo. Nadadagdagan yung ating kaligayahan. Kaya wala na tayong aawit ng katulad ng awit ni Imelda, diba? Kung liligaya ka sa piling ng kulit ko. Ito ka. Na, hindi po, totoo may mga babae malakas sa loob. Sabi ko, ito ka. Ay, ako pati tinakot mo. Di ba? May mga ganyan mga babae. Pero tayo hindi ganon. Love is patience. Na, pagtsatsagaan natin yan, till death to us part. So, paano mas maging mapagpasalamat? Ito pa, ang isa. Panatilin natin na mayroon tayong journal. Sino po may journal pag nagde-devotion? Yan, salamat po. Wala na po? Isa lang? Pag nagde-devotion po, dapat meron tayong yung devotion notebook kahit hindi na yung magandang journal na nakikita natin sa FB. Yung, ako po kasi, bukod yung devotion na notebook ko, bukod yung journal ko ng pasasalamat sa Diyos. Pag nakita po niyo yung notebook ko, maliit lang po siya, pero ganito kakapal. So lahat na yung pinagpapasalamat ko, nakasulat doon. Sabihin, yung thankfulness, yung binanggit ko kanina, yung nagte-thank you ako, kanyari kay si Kaina, susulat ko yun. Lord, salamat sa flat shoes na white. Bigay ni si Kaina. Nakasulat yun. Nakasulat yun sa isang journal ko. Nagbigay si Sister Merly. Lord, salamat sa isang dosena ba yun? sa nagbigay na yun. Isusulat yun. Susulat ko lahat yun. Maalin man, magulay man yan, ang pera, lahat nakasulat yun sa notebook ko. Bakit ko sinusulat? Kasi dadali ko lang sila lahat sa pananalangin. Ipagpapasalamat ko na yung buhay nila sa Panginoon na ginamit sila na i-bless ako. So hindi ka lang dun after sa material, hindi ka lang na thank you. May kasapang grateful. Dinala mo sila sa panalangin. Lord, i-bless mo sila in return, more than pa yung kanilang tanggapin sa ginawa nila sa akin. So, meron po akong journal na yun. So, nawa, tayo din ay may journal ng pasasalamat. Puro pasalamat lang. Regular na isulat yung particular na bagay o kahit yung mabait na kilos na ginawa sa'yo, pwede mo din sabihin, pwede mong sulat. Hindi ko pa ito nagagawa, gagawin ko pa lang. Kasi napag-aralan ko. Papasalamat ka doon sa suportado mong kaibigan
o kapatid sa Panginoon, ganun po yung gagawin natin para mas lalong ma-enhance yung salamat, salamat, salamat. Hindi lang siya one time na binabanggit sa buong araw, kundi maraming beses na binabanggit ang pasasalamat sa Diyos. So, yun po ang isa pang dapat natin gawin para tayo ay mapagpasalamat. Ito naman kasunod ay magbayad ng pasasalamat sa iba. So, kanina nga, hindi ko nagawa kay Pastor yun. Magpahayag tayo ng pasasalamat sa ating mga kapatid, anak, lahat. Yun na po yung kasama na po yun sa ugaliin natin maging yung tao na naka-apekto sa buhay mo. Pasalamatan mo. Punta tayo dun sa naka-epekto sa buhay mo. Mayroon kasing epekto na pangit. May epekto na maganda. Dapat both yun tatanggapin mo. Pasasalamatan mo. Kasi nakatulong sa'yo. Kahit pangit yung ginawa sa'yo, maganda yung ginawa sa'yo, pareho mo pasasalamatan. Yung bagay na yun. So magpahayag ng pasasalamat sa iba o sa tao. Yan. Kasunod naman po ay magsanay ng pag-iisip. At sinabing kasama to sa pasasalamat. Pag magsanay ka ng pag-iisip, maglaan ng oras, pag-isipan ng iyong araw, tumuon sa bagay na dapat ipagpasalamat. Tutuon ka dun sa bagay na mapapasalamatan mo. Hanap ka lang, kahit sa loob ng kwarto mo, sa loob ng iglesia. Oh, Lord, salamat. Yung aircon namin hanggang ngayon. Ayan, nagana pa. Lord, salamat, nakikita, nababasa ko pa yung nasa TV. No? Pasalamat tayo, doon tayo lagi tutuon. No? Hindi doon sa pangit. Kaya tayo ay pumapangit. Dahil tayo sa pangit, nakatingin. So, kasunod, gumamit ng mga paalala para maging mapagpasalamat. Ano may paalala? Sa umaga pa lang. Diba? Sa umaga pa lang. Ano ginagawa sa umaga po? Pagkatapos yung mag-devotion. Mag-exercise. No? Lord, salamat. Nakaka-exercise pa ako. Diba? Tsaka may nakakapansin na ng aking mga bicep. Pero dapat papasalamat natin yun. Salamat sa kape. Hindi na pag tinimpla ka ng kape na sabi, ano ba ito? Tamis-tamis. Dapat nauna pa salamat. No, salamat sa kape. Darling, padagdag naman ng tubig. Masyado kang sweet. Dapat maganda pa yung pagkakasabi. Ano po? Gawin natin maganda yung pagkakasabi. Nag-effort yung asawa mo, pinagtimpla ka kahit hindi siya sarili magtimpla ng kape. Diba? Pero pag sabi nga si Jeremiah, masarap daw magtimpla ng kape. No? Yun ang hindi ko pa naanuan kung ano ba yung masarap at hindi sa kape. Basta kape. Pero siya yung alas Starbucks ang kape. Diba? Ewan ko kung nagbobola si Aleta para lang itimpla siya ng kape. Hindi ko rin alam. Pero sabi nga, maliit na bagay, gumamit tayo ng magpapaalala para tayo magpasalamat. Instead na mag-alala, humanap ka ng magpapaalala na ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon. Amen. Kung mahirap magpasalamat, kahit yung maliit, salamat. Lord, hindi naman sabi, Lord, salamat, maliit lang yung butas ng bubong, hindi naman gano'n. Ibig sabihin sa maliit na bagay natin natatanggap. At sabi nga, magsulat tayo ng mga kaibigan natin. Kaibigan po ba kayo? Meron naman. Sulat natin yung mga kaibigan natin. Ano yung bagay na pagpapasalamat ko? Lord, salamat kay Mape. Hindi ako pinagbibit-bit ng mabigat. Oo, di ba? Siya nagbibit-bit ng mabigat. O, ganun. Isulat natin yung pangalan nila. O, di ba? Lord, kay Sister Babet. Salamat kay Sister Babet. Pag nagmunggo siya, naaalala niya ako. Di ba? Mga ganun po, ituon natin, ang dami, sabihin natin, si brother dito, di man joker, di ba? Pasalamat natin yung mga kaibigan natin, kung kaibigan ko ito, napapatawa niya ako. Salamat. Baka hindi nyo pa nagagawa, mamaya, chat nyo. Pasalamatan nyo yung mga nagpapasaya sa inyo, no? Na nagbe-bless sa inyo. Hello? Yan. Ano ang pagiging mapagpasalamatan? Ibig sabihin na mapagpasalamat,
ay madama, magpakita ng pasasalamat, pagpapahalaga sa kabaitan, sa tulong, sa regalong natanggap. Halimbawa, maaaring magpasalamat sa isa para sa partikular na gawa ng kabaitan sa isang tao. Pwede, maging sa buhay mo mismo, pasalamat ka. Lord, salamat, buhay pa ako. Ang sarap mabuhay, nabanggit siya ni Pastor. Nung linggo, sabi niya, nasabi ba natin, ang sarap mabuhay. Lalo na kung may... hindi niyo alam kasunod. Kasi gano'n lagi ako pag nasa bahay. Ang sarap mabuhay, lalo na kung may lambingan. At baka nawawala natin ang lambingan. Ito hindi lang sa mag-asawa, mag-isa na. Hindi naglalambing tayo sa magulang pag may hihingin. Hihingi ng pabor. Hindi. Dapat to ay ginagawang malimit. Kaya sabi sa unang Korinto, 10:31, sabi, kung kayo man ay kumakain o umiinom, gawin niyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang sabi ko, kumain, uminom, gawin sa ikararangal ng Diyos. Kaya sa pag kumakain, sabi nga Nanay Santa, ito daw yung hindi pa niya nadidevelop. Yung pag kumakain, magpe-pray. Siya ay kain. Kaya naiiyak siya sa Panginoon. Nawa po ay tayo ay nagpe-pray bago kumain. Paano po pagpe-pray? Bless this food in Jesus' name. Amen. Minsan nga sabi na, salamat sa pansit. Baligtad no? Dapat salamat sa Panginoon. Salamat sa nagluto, nagbigay ng pansit. Diba? Naalala niyo po si Jesus Christ o sa ating Panginoon. Nagpakain siya ng 5,000. Lalaki pa lang yun, 5,000. Ano pong doon na niyang ginawa? Sino may nakakatanda po ba kung ano unang ginawa ni Jesus doon sa 5 tinapay, 2 isda ba yun? Anong ginawa niya? Oo, basahin po ang sabi, at siya'y nagpasalamat sa Ama. Pinagpasalamat niya yung pagkain. At nakakain ng lahat, may lumabis pa. Kasi nauna yung pasasalamat, hindi reklamo. Natural kasi sa tao, reklamo ka agad. Diba? Ang alam naman ito. Lagi na una, hindi, totoo po tayo, totoo. Nauna yung reklamo, diba? Kasi sabihin na, salamat, niluto mo mama. Ma, salamat sa niluto mo. Diba? Kasi nga yung mga anak natin, familiar na yan eh. Natrabaho ng ina, magluto, maglaba. Wala nang thank you. Kasi trabaho nila yun. Kaya, ang sumisiya sa maging mapagpasalamat na tao, yung mareklamo. O familiarity. No? Ay, trabaho ng nanay ko yan eh. Dapat lang, niluto siya. Hindi mo lang maipagtay, salamat, Nay, o salamat, Mama, nagluto ka. Lalo na pag paborito pa yung niluto. Bakit papasalamat tayo? Diba? Salamat. Salamat, anak. Naalala mo ko, binili mo ko ng kare-kare sa Jerry's Grill. O diba? Sana. Diba? Pasalamat tayo. Sabi nga, lahat, hindi pwedeng angalan. So, ang una niyang ginawa, naalala niyo rin po ba yung 10 kay Tommy? Sino po nakapagbasa ng kwento ng 10 kay Tommy? Basta sumasigaw sila, sumisigaw sila, humingi ng tulong sa Panginoon na pagalingin sila. Tiniguro naman sila ng Diyos. Diba? Habang lumalakad sila, may nababago sa kanila, gumagaling sila. Pero ilan ang bumalik? Parang, isa lang. 10 pinagaling, ang bumalik, isa lang. Grabe ano? Sabi ng Panginoon, nasan niyo siya? Bakit may isa? Kaya po ang tao, pag nakantam na yung blessing, sabi daw, hindi totoo kasi wala nang sulat sa Biblia. Sabi daw, yung siyam daw ko, gumaling na, pumunta agad doon sa asawa, mga anak. I-enjoy nila yan. Galing na ako, pwede ko lang yakapin ang asawa ko. Pwede ko halikan ng anak ko. Diba? Ang pinuntahan, yung blessing, hindi na alala yung nagbigay. Kaya nga iba ang thankfulness sa gratefulness. Sa bumalik. Pag nabasa niyo nga po doon nasabi, sa Biblia sa kabutihan ng Diyos, kabilang ay yung pagpapaalala sa pamitan ng pagsamba, papuri, pagkilos, hindi lamang sa panloob na damdamin. Nakasulat yun sa
versikulo 15 ng Lucas 17. Yung nagpatira pa nga nagpuri sa Panginoon ng pasasalamat sa Diyos. Nangangahulugan na ang pasasalamat ay maaaring humantong sa mas malalim na pananampalataya. Pag mapagpasalamat tayo, humahantong siya sa mas malalim na pananampalataya. Kapayapaan sa loob at pagbabago ng pananaw. Pag mapagpasalamat ka. Ito rin ay tungkol sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa iba. Pagkilala na hindi tayo sapat. Hindi, sabi nga na ni Sheila, nabanggit ko kahapon, no man is an island. Hindi po tayo mabubuhay ng isa. Diba? Kaya nga po na sumikat yung kanta, magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay sa mundo. Ang isang bagay ay hindi magagawa. Hindi magagawa mag-isa. Diba? Better, sabi sa mga ngarag, better ang dalawa na gumagawa. Pero di ba sabi, ang dami pang binanggit doon. Pag gininaw ka, niyayakap sa'yo. Di ba? So maganda po na hindi tayo taong alone, loner, ang tawag mo doon. Kung gusto natin nag-iisa, hindi po maganda yon. Kaya sabi din sa ating mga bahagi ng paglilingkod, sabi sa Colossus 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso at parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan po ang sabi sa Colossus 3:23. Gawin ang buong puso na parang sa Panginoon naglilingkod at hindi sa tao. Bakit? Sabi daw, ng aking isang disciple, pag daw po ginagawa natin ang isang bagay na para papurihan tayo ng tao, mapapagod tayo. Kasi mapapagod sila magpuri. Paano pag hindi ka na na-appreciate? Diba? Ay dapat lahat ng bagay, sabi doon, ng buong puso nangangahulugan, magtrabaho tayo ng buong lakas na para sa Panginoon. Ito may sa bahay, ito may sa iglesia, ito may sa bahagi ng inyong paggawa kung saan dapat ginagawa ng buong husay para sa Panginoon. Para maparangalan ang Diyos, hindi ang tao. Hello? Good ka nga sa tao, bad ka naman sa Lord. Diba? Maraming ang natuwa sa iyong tao. Galit naman sa iyo ang Lord. Dahil hindi siya ang napaparangalan. Tayo pag nagagawa sa bahay, sa paaralan, kung ano man meron, gawin natin na para sa Panginoon na Diyos. Ito po sabi ni Pastor Tanchi, parang may nag-post din ito. Wala yung dalawa. Sabi dito, Pastor Tanchi, complain ka ng complain, iikli ang buhay mo. Narinig niyo po yan? Sabi pa niya, if you aren't grateful person, you're always complaining, always comparing. Yan po yung mga tatanggal na yung mapagpasalamat na puso. Mahilig kang magreklamo, mahilig kang magkumpara. At ang sabi niya sa huli, I can guarantee you, you are miserable. Hindi ko alam sa Tagalog miserable. Miserable. Parang inano lang miserable, ano? Gawin. Kaya lahat ng gagawin natin ang buong buo sa puso na ginagawa natin para sa Panginoon, di lamang sa Panginoon sa tao, kundi mismo Panginoon na natin na nakatunghay sa atin. Kaya nga sabi, binabago ang ating pananaw na ito na gawin ang isang bagay na isang pagsamba. May nakita din po akong post. Ang naka-picture ay yung nangyari sa Cebu. Mayroon tayong bahagi doon. Naniniwala po ba kayo? Mayroon tayong bahagi doon. Habang binabasa ko siya, mahaba siya English na Tagalog yata. Mayroon tayong bahagi doon sa mga nangyayari. Yung mga simpleng bagay na akala natin simple lang, hinahayaan natin. Yung pagtapon ng basura sa hindi tamang tapunan, ang hindi pagbubukod ng basura sa bote,
ay uri ng pagsamba. Ay hindi natin pwedeng isisi lahat sa gobyerno. Kabahagi po tayo. Nung maganda yun binasa ko ngayon, sabi ko nga naman, simple, basura pa lang, palpak na tayo. Bagsak na tayo. Wala tayong pagsamba. E sabi lahat, naalala ko si Pastor Dory, lahat ng ginagawa natin ay isang uri ng pagsamba. Hello po. Naano ko lang kasi napakaganda na akala natin ayos na ayos tayo. Pero may bahagi tayo sa mga nangyayari. Sabi nga nung main church, di ba, napakasimple nung topic nila nakaraang buwan patungkol sa offering and tithings, di ba? Galit na galit tayo sa mga magnanakaw. No? Nasa gobyerno. Sa DPWH, galit na galit tayo. Sabi, ninandakaw niyo ang pera namin! Sa mamamayan! Yeah. Kung kaya ang Panginoon ang magsalita, ako din, ninanakawan ninyo sa inyong mga ikapo at sa inyong mga kaloob. Nakikita natin yung dumi ng iba, pero yung sarili mong dumi, hindi. So, ayan, papunta tayo doon kasi dapat tayo ay maging mapagpasalamat sa Diyos, kasama ang pagpapahayag ng pasasalamat sa pananalangin, sa pagsamba, sa positibong saloobin kahit na mahirap ang panahon. Hindi lang sa magandang panahon. Laging salamat. May sakit, may karamdaman, Lord, salamat. Yeah. Sabi nga, lahat ng pinapakita natin, gawin natin, huwag sa tao. Kasi mapapagod tayo. Malilimutan nila tayo. Pero ang Diyos kailanman ay hindi lilimot sa atin. Na maaari ito maging kahulugan ng pagkilala, ng pagpapala sa araw-araw na buhay, ay isa din ay pagbabasa ng banal na kasulatan at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sa mapagpalang umaga, sa inyo lahat, tayo lahat ay tumayo. Awitin natin ang thank you, Lord. So yung isa ko lang po na huli. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Pagpasalamat natin ang katabi mo. Thank you, Lord. Thank you, Lelen. Thank you, Lord. Thank you, asawa ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sipin nyo lahat na pagpapasalamat nyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord, sa buhay ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga anak ko. Thank you. Thank you, Lord. Sa mga kapatiran, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga kamanggagawa, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mag-isa kapitbahay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mag-isa mga kaawat, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Amen. Dami pagpapasalamat sa Diyos. Pagdating mo lahat sa Panginoon. Thank you. Thank you. Thank you na nanatili pa kami, O Diyos. Thank you, Lord. Nakatag pa rin kami, Panginoon. Thank you, Lord. Nakakapagpatuloy pa rin kami. Thank you, Lord. Salamat na kahit kailan din namin naranasan, iniwan mo kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron kami manggagamot. At ikaw yun, dakilang manggagamot ng buhay namin. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon. Pagkat ikaw ang nangangalaga sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Yes, O God. Yes, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to
sa amin ang lagi magpapasalamat o Diyos. Ano man ang kalagayan. Laging salamat. Laging salamat. Ano man tinatanggap. Laging salamat. Laging salamat. Laging salamat o Diyos. Pag-ibukan ang aming bibig, bubukan bibig namin na magpasalamat sa iyo. Nakita namin ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. May dulot na kalusugan sa aming katawan, sa aming pag-iisip, sa buong naming pagkatao, maging sa aming relasyon, sa tao at sa iyo, Diyos. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Walang hanggang pasasalamat mamutawi sa ating lahat. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Yes, ano man ang aming ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin namin ang lahat dahil sa Panginoong Yesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama na nagmagitan sa Kanyang Panginoon. Salamat. Ano man ang aming ginagawa, gawin namin ang buong puso na para sa Panginoon kami naglilingkod at hindi sa tao. Kung kami man ay kumakain o umiinom, laging gawin namin ito sa ikararaman na iyong pangalan. Maraming salamat sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus.